Ano ang pinakatrabaho na binigay ni Jesus sa atin bilang mga Kristiyano? So marami ang turo ni Jesus, marami ang kanyang mga kautusan na binigay niya sa atin. Pero actually yung mga kautusan ni Jesus mostly ay mga tungkol sa moral living, kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Pero ano ang pinakatrabaho na binigay niya sa atin? Bakit nandito pa tayo sa lupa? Minsan sabi ng mga tao, nandito tayo para luwalhati ng Panginoon or upang purihin ang Panginoon or iba't ibang mga ganong klaseng mga dahilan. Pero sa totoo, ang mga ganon ay mas kaya natin gawin naman sa langit. Mas kaya natin gawin sa perfect world. Bakit ba talaga nandito pa rin tayo sa mundo hanggang ngayon? Well, actually, isa lang ang trabaho na binigay ni Jesus sa atin. At yun ay makikita natin sa Matthew 28, tinatawag na Great Commission. Kung basahin natin ang nakasulat kung sa English, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Ito ang tanging trabaho na ibinigay ni Jesus sa kanyang iglesia at sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon, isang tanong dyan, para kanino? Para lang ba ito sa mga pastor? Para lang ito sa mga missionary? May tukoy ba dito sa Great Commission kung sino ang dapat gumawa ng mga alagad? Hindi. Tukoy ito sa lahat or tungkol ito sa or para ito sa lahat ng mga Christians. Walang exempted. Sa totoo, bawat Kristiyano, kapag tayo ay nabaptize, yun na ang perma sa kontrata na ito na ang pinaka life work natin. Kung ano man ang hanap buhay natin, maari tayo ay driver or doctor or architect or engineer, o kung ano man ang mga hanap buhay natin, mga mansasaka, ang pinaka tungkulin natin bilang mga Kristiyano ay ito na, yung Great Commission, yung paggawa ng mga alagad. At ito ay para sa bawat Christian. So, bilang isang driver, meron kang access sa mga tao na hindi talaga makinig sa akin bilang isang missionary. Bilang isang doktor, may access ka talaga sa mga tao na hindi makinig sa isang professional na pastor. Ang bawat Christian, kung saan man tayo, dapat gamitin natin yung mga hanap buhay natin upang gawin ito. Okay, so tingnan natin kunti more specifically kung ano ang pamaraan na binigay ni Jesus dito sa talata na ito. So tingnan natin yung mga verbs na meron dito sa talata na ito. So ang unang verb ay go. So malimit na sinasabi ng mga Christians, I will go. I will go as a missionary. Ang second ay make disciples. Ang pangatlo ay baptizing. And the fourth is teaching. Now, be careful. Mag-ingat tayo dito kasi malimit sa mga Christians, sinasabi natin na kailangan ituro ang mga katotohanan. Kailangan turuan ng mga hindi pa sumasampalataya kay Jesus or hindi pa nakakilala kay Jesus, kailangan natin turuan sila ang mga katotohanan. Pero ingatan natin kasi hindi sabi ni Jesus na turuan sila ng information. Ang sabi ni Jesus, wag mawala yung duktong dito. Ang sabi niya, teaching them to obey. Turuan natin silang sundin. So hindi sapat ang meron tayong intellectual knowledge lang. Kailangan actually gawin natin ang mga turo at mga utos ni Jesus. Okay, so ang tanong ngayon, sa apat na verbs na yon, alin ang talagang pinaka-imperative sa apat na yon? Actually, sa Greek, isa lang ang imperative, make disciples. Yung tatlo, yung go, baptize, and teaching, actually yun ay mga participles sa Greek. So yun ay supporting dito sa pinaka-main imperative, pinaka-main utos ni Jesus sa atin to make disciples. Paano nga gumawa ng alagad? Well, kailangan puntahan natin sila. Siyempre, hindi sila kusang lalapit sa atin. So, kailangan nating puntahan. And then, kapag sila ay sumampalataya na, ano ang dapat gawin? Well, dapat bautismuhan sila para sila ay makapag-public commitment kay Jesus at kailangan turuan sila na sumunod nga sa lahat ng mga utos ni Jesus. Pero ang lahat na ito ay process in disciple making. Ang pinakaturo ni Jesus sa atin, ang pinakatrabaho na binigay ni Jesus sa atin ay to make disciples. Now, bakit pinahaba ko yung point na yon? May ibig sabihin, kasi malimit sa pagmimisyon, sa mga ministries natin, malimit na ang ating ministry ay focused on sa mga taong hindi pa sumasampalataya kay Jesus, akayin sila sa pananampalataya kay Jesus at sa point of baptism at hanggang lang dyan. Pero hindi pa disciple actually ang tao na yon kapag siya ay nabautismuhan na, kapag siya ay nagbigay ng kanyang buhay kay Jesus. Simula pa lamang ng proseso.
kapag ganon. Kung iwanan natin kapag sila ay nabaptize na, yun ay kagaya ng isang ina na kapag isinilang ang kanyang anak, iniwan lang yung kanyang anak at hinayaan lang. Kung sa atin, tinatawag natin yun na child abuse. So, hindi talaga ganon. Ang discipleship ay process of training. Mula sa conversion hanggang ang tao na yun ay maging disciple maker uli. May kasabihan ang mga Jews tungkol sa discipleship. Ang sabi nila, ang isang mabuting alagad, ang harap ng kanyang mga damit ay puti, mapuputi. Bakit? Hindi naman ibig sabihin na sadya ganun ang kulay ng kanilang mga damit, kundi ang isang mabuting alagad ay dikit talaga sa kanyang guro, sa kanyang rabay. Kung saan naglalakad ang kanyang rabay, talagang dikit na dikit siya para marinig niya ang bawat salita na lumabas galing sa bibig ng kanyang rabay. Bakit? Dahil gusto niyang gayahin ang kanyang rabay. Gusto niya na siya ay maging kagaya rin ng rabay na iyon. Ang lahat ng ginagawa ng rabay ay kailangan gawin niya rin. Actually, meron pa isa pang Jewish saying na ang isang rabay, hindi pa tapos ang trabaho ng rabay hanggang ang kanyang mga alagad ay maging rabay uli. Yun po ang pinaka-modelo ng discipleship na binigay ni Jesus sa atin. So again, hindi tapos ang process of discipleship at the point of conversion or baptism. Mahaba pa ang process. May isa akong mentor na nagtanong sa akin, sabi niya, ano ang purpose ng isang niyog? Malimit kapag tinatanong ko yan sa mga estudyante ko, sabi nila, well, pagkain, or iniinom yung sabaw, or yung dahon ay pwedeng decoration, or pwedeng pang-atip, yung puno ay pwedeng coco lumber, yung ubod, masarap talaga. Paborito ko yung ubod ng niyog, kapag ginataan especially. Pero sa totoo, ang lahat na iyon ay mga pakinabangan ng niyog. Hindi yun ang pinaka-purpose ng niyog. Bakit may niyog? Sa niyog mismo, kung tanongin mo ang isang niyog, kung marunong siya magsalita, ano ang kanyang pinaka-purpose? Ang purpose ng isang niyog ay magkaroon o manganak ng mga niyog pa. So ang isang niyog, ang kanyang buong purpose sa kanyang buhay ay yung kanyang binhi ay magtubo at maging isang puno uli ng niyog. Ganon din po ang discipleship. Hindi pa kumplito ang trabaho ng paggawa ng alagad hanggat ang mga alagad na tinuturuan mo ay hindi pa gumagawa uli ng mga alagad. At tingnan natin later on kung paano nga ginawa ito ni Jesus at ni Pablo.